Yun, isang mapagpalang araw naman sa ating lahat mga kapatid ko sa backyard farm. So si Don Isla uli. So andito tayo ngayon sa aking munting manukan. So sa manukan ko dito na may mga native, pabo, kung ano-ano lang. So ito yung hawak ko. Ito yung pinakamatandang manok dito na nung nag-start ako na nag-breed ng manok. Ito yung native po ito. Yan, native siya. Pinakamatandang manok po ito dito sa aking backyard farm. So yung nakikita nyo sa likod ko, mga kubo po yan ng may kambing, kung ano-ano lang yung mga inaalagaan ko dito mga kaislaw. So kaya nga yung mga manok ko na panabong doon ko nilalagay sa Valenzuela, doon sa sa bahay. Kasi pagdating dito sa bundok, walang nag-aalaga gaano. Pangalawa, pinapatay ng mga pabo. May mga pabo kasi ako dito. So yun ang ating libangan pag wala akong ginagawa. So dito ako umaakyat sa bundok. Nakikita nyo yan. Siguro nasa na to. Kasi 3 years na ako dito na nag-aalaga ng manok. Ito yung pinakamatanda ko dito. Ito yung unang-unang manok. At saka yung isang kasama itong babae naglilimlim. So sila po yung ito yung kita yung pabo sa gilid Yan mga kaislaw yung pabo. Ayan pabo po yan. Ayan Krr, krr, krr. Yan yung mga pabo ko dito na alaga. Kaya sa mga mga kapwa ko diyan, so maganda talaga kapag mayroon kayong isang area na pwedeng pag-alagaan at saka dapat matutukan nyo rin kasi kawawa yung mga alaga natin kapag hindi natutukan. Dati madami ito na alaga. Problema nga lang, siyempre may trabaho nga tayo. Hindi natin natututukan. Kaya pag nagkaroon ulit ng pagkakataon na makalipat tayo ulit dito, so yun na naman yung natin. So pupunuin ko yan dyan ng mga manok sa gilid-gilid. Para po para magkaroon tayo ng maraming manok ng mga palahi. Tulad ng isang palahi ko doon na open air. So para dadamihin ko dito yun mga kaislaw. So mga nagnanais na ng manok, alaga, so madali lang. Ako kasi hindi ako doon sa hindi ako nanonood ako sa mga ideya doon sa nasa ibang backyard farmers, mga malaking farmers, pinapanood ko sila kung paano nila ginagawa, pero hindi yan sinusunod ko lahat kasi una-una iba kasi yung klima dito sa Bulacan, malamig, at iba rin yung klima doon sa kanila. So magkaiba din ng ng manok, magkaiba din yung pangangailangan. So kung gusto nyo talagang maging perfect yung ninyo, alaga, kayo mismo ang gumawa ng paraan. So ganun ang diskarte. Hindi yung gaya-gaya. Walang sabi nila, ganito kasi ginagawa ng iba, ganyan ginagawa ng iba. Hindi yun, hindi po pwede yun. Kung gusto nyo ng quality manok, kayo ang kasi ito sa akin, 2 lang to dati binili ko. Ngayon makikita ka na gumala lang kasi yung iba Ang dami yan nito. Palagang na. So nagkatay na ako dati, umabot ito ng 200 mahigit. May mga Rhode Island Red ako dito, doon sa kabila, sa kulungan, mga alaga. Ito naman mga native. So kung mayroon akong Texas sa manok dito, panabong, mayroong mga panabong manok, magpapatayan. Kasi nga, ito nakawala lang to Kasi siya yung barako dito. Tapos pagdating naman sa balik tayo doon sa pag-breed, tutukan nyo dapat. Hindi pwede yung pag nag-breed kayo, kung ano-ano lang yung isasalang. Ako naman kasi pag nag-breed ako, tatlo lang yung inahin ko doon sa bahay. Yung isa, yung ding pair na sweater, na 5K sweater na ding pair, yung babae. Tapos yung isa naman, yung karatsi. Tapos yung isa, yung open air na, di ko alam bloodline nun. Tapos yung tatay ay white kelso. Yun lang yung ko. So pag nag-breed ako, hindi lahat hindi lahat tawag diyan. Isinasalang ko na pa isa-isa lang. Kasi para malaman ko talaga yung lahi niya kung sino talaga yung ningit doon. Kasi pag sinabay-sabay ko kasi yun, nahihirapan ako. Ay, tulad niya yun, nagsalang ako ng doon. Nakasalang doon ay yung 5K sweater. Paglabas noon, talagang alam ko na yun talaga yung niya. So yun ang pag-breed ko mga kaislaw, yun ang technique ko. So iba rin yung technique ninyo. Iba rin yung technique ng iba. Iba din yung diskarte. Pagdating naman sa may mga sakit, so dapat alam nyo rin na pag may sakit ang isang manok, ibubukod nyo kaagad.
wag niyo ihalo doon sa walang sakit kasi maaari magkaroon sila ng severe na sakit. Kakalat yun. Saka siyempre, gagamutin ka agad. Hindi pwedeng pababayaan. Kasi sayang, pagpalaki ninyo tapos mamamatay lang. Nung nakaraan, mayroon akong namatay manok doon dahil sa aso. Na-stroke. Gulat. So yun mga kaislaw yung diskarte ko. Tapos after ng kung sakali, balak ko ito tanggalin. Ipalit ko yung mga panabong ko dito. Ang problema nga, yung mag-aalaga sa mga manok. Sayang to. Ang laki pa naman Ang laki niya. Kasi din to na manok yung cross sa Rhode Island Red. Naka-cross sa Rhode Island Red to. So, kaya malaki, Siguro nasa 3 kilo. 3 kilo mahigit. Cross kasi ito sa Rhode Island Red. So, ang tatay nito, native. Pero yung nanay, Rhode Island Red. So, ko. Nung 3 labas na niya, nung pangatlong labas, ito na. Yung una kasi medyo malaki pa. Hindi pa parang pa lang ng Rhode Island Red talaga. Yung pangatlong labas niya, ang anak binalik sa tatay. Ito na yung pangatlo. Yan na yun siya. Rhode Island Red na di mo maintindihan. Pero malaki pa rin. Ito yung magandang pambarako. Magandang pangpalahi sa mga native. Kasi hindi ka lugi. Ang laki. Ganun ang magpapalahi. Kung gusto mo kung gusto niyo magmana siya doon sa tatay, pang nagkaanak, yung anak ibalik yung sa tatay. Tapos yung sisiw ng anak, ito na yun. Ang sisiw ng anak. Ganun din sa panabong. Ang anak, pwede yung ibalik sa tatay. Tapos yung anak ng anak, pwede pa rin ibalik yung sa tatay. Yun nasa sa inyo. Tapos yung anak naman na lalaki, ibalik nyo sa nanay, pwede rin yun. Yung ganun, depende sa diskarte. Kaya paglabas niyan, ganito na, hindi na siya tulad nung sa akin niya, tulad nung panabong ko doon, ang anak binalik ko sa tatay, kaya paglabas puro puti na. Halos puti ang priority niya yung puti na nilabas. Kasi kung ang tatay nito hindi namatay, kasi namatay kasi dito kasi pinatay nga ng pabo. Pabo dito siguro napatay dito na manok, nasa 5 na. Siguro ang anak nito malaki. Napapuro mo siyang Texas na siguro, kapapuro mo siya na hybrid na talaga kasi nga ibabalik ko pa sana yung anak na babae, yung apo niya sa kanya. Ang problema, namatay. Kaya hindi na naibalik. Ito na lang ang pangatlong lahi ng mayahin ko dati. Mayahin tapos Rhode Island Red. Ito. Ang labas niya ganyan. Isipin nyo yun. Ganun ka magpalahi ng ganun lang kasimple. Tiyaga, pero taon din ang aabutin. Hindi siya ganun kabilis. Siyempre, hintayin mo pa kung kailan mangingitlog yung yung anak, 6 months, 7 months. 7 months ang nanay nito, 7 months bago So, hintayin mo yun. So, kalahating taon na. Bago pa magpisa yon 21 days. Matagal-tagal nga. So yun, mga kaisla, kung gusto nyo talaga na mag-breed tulad sa akin, ayan, mapapayo ko, gumawa kayo ng sarili ninyong diskarte. Huwag kayong gumaya dyan sa iba na kung ano yung diskarte ng iba. Diskarte, hindi yun. Hindi lahat ng nagsasabi dito sa social media ay totoo. Hindi nila sinasabi yung totoong, lalo na mga malaking farm, kung ano-anong gamot ang hindi yan. Yung iba kasi doon, mga promotion, pinopromote nila, itong gamot, maganda to, ganito, ganyan, pero promote yun. Kung gusto nyo, kayo mismo tumuklas kung ano yung gamot ang hiyang sa manok ninyo. Yun yung maipapayo ko. Pero pag gaya-gayahin niyo yung iba kasi ganito ganyan, ang gamot ang ito ganyan, maganda sa manok, magsasayang lang kayo ng pera or kaya panahon at oras. Kung gusto nyo, kayo mismo ang gumawa ng sarili ninyong paraan, hindi yung paraan ng iba. So yun yung maipapayo ko. Kasi ako taon na rin, danas ko na rin yan. Gaya-gaya ako dati sa ganito ganyan, sige ito ang gamot nila sa sipon, ganito ang gamot nila sa hindi tumatalab, ulit-ulit lang tuloy yung sakit. Nulo nawawala, kaso ulit-ulit. So mayroong, kaya pala napansin ko, kaya pala nila sinasabi yung itong gamot, for example, ganito ganyan. Ito, yung pala i-promotion sa mga magandang farm, binabayaran sila doon para i-promote yung gamot na yan. So, ang maganda, pumunta kayo sa veterinary, tanong ninyo
Kasi ako pupunta ko doon sa veterinary, sa sinasabi ko, for example, manok ko, boss, dumumi yung manok ko ng ganito ganyan. Ano yung magandang gamot? Sasabihin sa inyo yon kasi yun talaga ay veterinary. So hindi yung ano-ano lang. So ganun yung ginagawa. Kung gusto nyo, ganun din ang gagawin ninyo. Teknik lang, para-paraan. Kaya nga, kasi pag hindi mo yung ginawan ng paraan, sayang ang alaga mo. Walang mangyayari. So yun, hanggang sa muli. Tulad ng sinabi ko, kung gusto nyo ng manok na quality, kayo mismo ang gumawa. So ako nga pala uli si Don Islao. Kita-kits tayo sa next video at ipapakita ko sa inyo uli yung update ng aking mga open air na manok at ipapakita ko sa inyo yung kaliskis nila na nakakaiba. So sa ngayon, ito na muna yung native ko na cross sa Rhode Island Red at yung mayahin kong panabong dati. So round head ang tatay. Kaya ito, ang lababas, pangatlong labas. So hanggang sa muli, bye-bye!